lumabas na tayo. Yan, kaakyat natin. Yan. Nakapagkuhan na naman tayo. Maglalaba tayo. Pag pumunta tayo ulit dito, nakababad na ang kuhan. Dishwashing liquid. Ayan na, papasilip ko lang sa inyo yung LP937 natin. Dito na lang para makita nyo kung paano lumutang yung uhay. May lumutang na dyan na pang 80%. Ngayon ay magna 90% na. Pati yun nakatago. LP 2096 natin nasa mas mataas na bahagi. Halos parehas sila ng height. Mataas kasi itong banda. Ayan pero nakatago po yun. Ibig sabihin mas nakalutang yung uhay nito paglabas ng uhay. Pero pag yumuko yan, mas magtatago na rin. Mas maiksi yung plug lip shift ng LP937. Yun yung characteristic nila. Yung LP2096 natin mas nakalutang yung plug lip shift, mas mataas. Okay, ayan, umikot na tayo dyan. Nagsimula tayo doon, nagpaakyat tayo ng tubig. Mayroon na, pinapapasok natin sa mataas ulit. Tapos umikot tayo dyan, repair na natin yung mga pilapil, kaya kampante na tayo pati doon sa dulo. Okay na, dinaanan na natin yan. Okay na. Kaya yan na yun. Tapos mga ulit, ikot ulit tayo kasi pag napuno yan, baka may matitipag ulit ay may leaching po tayo doon. Ayan na yung palay natin. Ang ganda, halos uniform yung lumabas LP. Tignan nyo yung LP937 natin. Tignan nyo ito pinatututukan natin yung armor na ginamit ninyo. Ang lakas ng sikat ng araw na karang araw. One day ngayon bago natin, halos 2 days na to. One day doon banda sa gilid. Okay, 99% effective. Kaya malamig sa palay. Yung double dose natin, safe na sa mga tagasakan ninyo. Yung armor, okay, hindi mainit sa palay. Yung copper hydroxide lang ang alalahan ninyo. Yung copper hydroxide lang ang pinakaingat-ingatan ninyong fungicide. Dahil yan, kung acidic rin yung pagmixan ninyo, may sulfur, ayaw niya. Okay, may chemical reaction dahilan na ma-burn effect yung palay ninyo at ayaw niya yung ma-overdose. Yun yung pinaliguan natin. Kung may sugat sana yan, mayroon na tayong makikitang sign ng sugat. Tignan nyo may sticker. Yung fungicide ninyo na armor na ginagamit, may sticker. Yan yung sinasabi ko, magiging phytotoxicity yan, mga chemicals na yan. Kung pinagsunod-sunod ninyo na may sticker, yung ninyo, paano pa mag-open yung stomata dyan, paano pa siya makahinga, dyan papasok yung gases, ilalabas yung oxygen po dyan, dyan hihinga nga, yung dyan lalabas, at dyan tayo papapasok. Paano pa maging normal yung buhay niya kung pinagsunod-sunod yung pinaliguan na na-stickeran. Alam nyo naman yung sticker pupunta dito. Napaliguan may sticker. Kahit umulan yan, naka-sticker pa rin. Kaya dahilan abnormal, nagiging abnormal yung palay ninyo dahil sa dikitan na pag-spray. Nandyan naman sa label, basahin ninyo, nasa kanyan 10 to 7 to 14 days, ganyan, 2 weeks before gagamit kayo. Pakibasa na lang yung level, napaka-importante. At yung tank mix ninyo, yung compatibility, nandyan na. Huwag nyo nang magikin kasi masisira yung araw ninyo, masisira yung ani ninyo, masisira yung palay ninyo. May laman na. Okay, ngayon iinit yan, mamayang hapon nakaganyan na. Tapos ang makikita na lang natin yung pahabol. Ang lumabas dito sa LP937 natin 80% na. Meron pa sowi, paangat. At yung ang kagandahan niyan, puntahan nyo pala yung YouTube channel natin, Agritipid PH. May in-upload tayo doon, 2. Pakinggan yung mabuti dahil nasa actual farming po si Agritipid PH. At kumukuha rin tayo na hindi naman tayo expert, farmers lang po tayo. Ibig sabihin lang, nagre-research lang po tayo. Dahil nagre-research tayo, kung sa farm school, pumunta na rin tayo dyan, kumuha ng info at dinagdagan pa natin sa mga research natin sa iba't ibang libro at ina-actual po natin. Dahil sa pag-actual natin, ang best teacher, nga sinasabi nila, yung inaktual mo at may resulta. Ngayon, kung walang resulta, yung mga tinuturuan natin dyan, masama po yung loob natin, hindi tayo maging successful na magtuturo. Okay? Magiging bulaang akon lang tayo, tagaturo. Yung bang kwentong barbero. Okay, ganun lang, sharing is caring. Pansinin nyo yung mga lumabas na uhay.
Iba yung kahit 8 inches yan, iba yung lumabas na OI na maraming nakakabitan nung panicle. Iba yung napalabas ninyo, napakahaba, kukunti yung bilang. Ganun po yun. Okay? Maraming salamat. Happy farming, sharing is caring. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Agri Tipid PH. Okay? Bye-bye. Tara na. Hatid. Nakapagtrabaho na naman tayo. Basa. Nagharang tayo para sa kapakanan ng lahat na nakapalibot sa atin. Time check 10:34. Titignan natin dito sa gubat kung may tubig na at marami ng tubig. Ayan, tignan nyo na yung kung sa alas 10 tayo titingin ng sa base sa leaf color chart. Yan na yung itsura ng palay natin. Tignan nyo kung nasaan yung LCC nya sa panahon ng flowering stage. Hindi pa masyadong kwan dito sa gubat kasi naka-shaded, hindi pa bumaka yung iba, pero nakikita ko marami nang bumuka. Okay, naisip na natin yung iba dyan, yung nakabuka anong kwan na fertile na. At tinitignan natin kung may kwan tayo, whitehead, stem borer, dead heart, whitehead ay wala pa naman. Ayan, para ma-actual nya na. May kanal dito, ang layo ng kanal. Ayan, 1 metro mahigit. Ayan yung kanal, may nagpapatubig dyan, sinabay na natin para matubigan naman yung palayan nila dyan. Pansinin nyo yung isa doon, maganda na kung makaani dyan, ang luwang nyan ng 4 na kaban, hindi nagsowi, namamatay yung sowi, hindi tumuloy dahil walang tubig. Kalabel lang natin yan pero hindi nagpapatubig yan. Ang resulta, madamo at hindi nagsowi ng maayos. RC46, malakas sana magsowi yan. Tignan nyo yung ilan lang yung nailabas na sowi, yung nandyan. Makakuha na ako nag-average ng 3-4 per puno dahil hindi nagtuloy, namatay. Okay, yan yung mga uhay dito sa likod, mapansin nyo, uniform. Okay, okay na, tara. Tinitignan natin yung tubig, may tubig naman na at pabalik na po tayo dun. Chinek lang natin yung reading ng LCC, tignan nga natin, tutukan natin, nasa 4. Okay, mamaya yan magiging kwan na, ang dark ng LP 2096, magiging 5 na. Pero yun nga, kinakaya ng protocol po natin yan. Sa protocol nyo yan, nako, wala na. Ilipat tayo dyan sa gubat. Nag BLB na, bacterial leaf streak na yung palay ninyo kung ganyan yung kulay ng palay ninyo na kumikislap na parang dahon ng mangga. Teka, hindi ko kayang kwan kasabit. Yun, sumabit nga. Sumabit yung short natin. Ayan na, dito tayo sa taas para makita ninyong mabuti. Tingnan natin kung may whitehead. Dito ang pinakamaraming insekto sa gubat. Automatic dyan kasi naka-shaded tayo. Shaded dyan. Okay, ayan na. Tara, cut. Pus muna. Ayan. Check lang natin mabuti. Ayan na. Check lang natin patubig at may tubig na. Okay, sakto na. Yung tubig na naman, nakapatubig na naman tayo. Huwag niyong pabayaan kasi mamaya yan, ang daming bubuka po dyan. Okay? Yung mga nagtatanong pala sa YouTube, ang bawal ay yung nag-spray kayo ng nakabuka yung butil sa flowering stage. Huwag niyong papasukan kasi chemicals po yan. Mapasukan yung nakabukang butil. Mapa-organic, synthetic, chemicals, bawal po yan na mag-spray ng na nakabuka yung butil. Yung butil ng palay ay bubuka sa oras ng nakaramdam. Alas 10 na hindi pa bumuka dito. Kaya depende yan kung mahit niya yung lakas ng sikat ng araw, solar radiation. Tsaka pa lang bubuka yan kung nakaramdam ng init. Okay, nagkakaintindihan po ba tayo? Nagkalaman na. Ganyan kadark dito sa shaded. Di ba mas malaki dito kaysa doon sa tabi ng kanal doon. May kanal din tayo dito kasi pag ganito yung level. Nandito yung mga dambuhala. Ayun, nakabuka na kahit nakakan.
Ibig sabihin, yan hindi na nakabuka may nota na safe na ang mga to. Nakaraang araw, ito nakabumuka na ang mga yan. Nakaligtas na yan. Tapos na, fertile na ang mga to. Yan na lang. Pahabol. Okay, ang dami na pala nakasafe. Safe na pala ito. Okay, Sabado may next may next na gagawin po tayo. Sabado. Ayun, dami pang hindi lumabas. Naka-ready. May laman na. Ganun lang. Kalalaki. Ito, pwede pa nating palakihin. Ganyan kalalaki. Yung uhay. Po dyan. Wala kasing magpicture bababa tayo dyan, lulusong tayo. Makikita rin parang 16 inches. 12 inches. Lumalaki pa yan habang nabubuo. Yun yung buko. Yun yung sobra. Mahigit 12 inches na yung iba dyan. Lumabas. Yan, ikon natin. Yan, para makita. Yan, tanggalin natin yung zoom konti. Diba? Ganyan yung uhay na mahaba. Ang daming microorganism. Hindi natin gagalawin Pakita ko sa inyo yung mga microorganism na detect agad tayo. Ayun Kita nyo? Ayan, yun. Mga bulate na gumagalaw-galaw. Ayan nagbubuhaghag. Nakakarinig. Pumapakon sila kaagad. Ayun yung mga bulate. Birmi, marami ako nakikita dito. Birmi. African night crawler. Zoom natin. Kasi nakaka-detect sila. Kita nyo? Kita nyo ba? Yan. Daming gumagalaw. Sabi ko kung walang tubig, matagal hindi napapatubigan yan. Yan lang yung suwi talaga. Wala nang ilalabas na kwan. Maganda na kung may tukaban yan. Ang sukat niyan mahigit 1,000 square meter. Okay? Yung katabi natin. Unlike dito, pagpunta mo, kung may sapat, ganyan, kalalaki. Okay, tara na. Sakto na. Sharing is caring. May tubig na dyan, isara na natin at sa kanila na. Para hindi sumobra. Ayan. Hindi na bumuka yung iba. Marami na tayong naligtas. Yung 2 days na nakalabas dyan, marami na tayong naligtas. Hindi na bumuka. Okay, kaya kahit na humangin or biglang umulan ay ligtas na po yung karamihan po dyan. 50% ligtas na po yan. Sharing is caring. Tara, isara na natin to. Actual. Tara. Di kampante na tayo. Ayan. Okay, cut. Salamat. Agri 648 at paalis na tayo at may naalala ako pala, baka makalimutan natin. Katatapos natin umikot. Pag ganyan, ganyan tayo. Yung ang dami nating damit dito. Kung ganyan kayo sa ay talagang araw-araw kayo. Mayroon pa yun. Yung pants natin. Yan, yung nagamit ko ngayon. Nandyan yung mga linabaho, ganyan karami. Yung damit natin dyan. Kaya yun, iikot tayo. Nakapakain naman tayo dito. Babalik na lang tayo mamaya. Ayan. Okay, preba na kayo ikot natin. At itong palay natin, kung mapagbigyan tayo ngayon ng panahon, mabubuksan yan. Yang nagsimula 11 nakarang araw ay umulan ng malakas at tapos na tayo, nag-trap dyan. Palibot, may papakita ko sa inyo. Okay, shout out sa baka naman yung armor dyan. Okay, ibibigay ko lang yung experiment natin, armor at yung compatibility sa gold rush. Nandito. Ayan, nandun yung ginamit natin. Okay, nandyan yung mga gamit natin. Kukumpitin natin pagkatapos. Mayroon pa half yan. Hindi natin naubos. Ang halos naubos lang natin ay 2 litro na gold rush. Kasi dati na yun, nung mga ilang yan, nagamit na natin yan. Okay, kukumpitin natin. At yan na, halos 90% na ang sumapaw. Ibig sabihin pag sumikat ang araw mamaya, halos 70% na yung napertil sa uhay ng palay natin. Maiwasan na natin yung masalubungan at mapagpag ng hangin. Okay, sama ng panahon. At may sapat naman tayong tubig. Yan na, yung planting height ng palay natin, 106 cm. Yan yung planting height talaga.
ng LP variety. Yan ang dapat nating abutin sa dry season para mapalabas natin yung sa wet season, yung kung ano yung ibinigay natin sustansya dito, ulan ng ulan, mas matangkad po dyan. Kaya pwede naman natin kontrolin basta nasa timing yung palagi kong dinidiscuss PI, panicle initiation, panicle differentiation, at yun ikukan natin. Nag double dose tayo. Balikan nyo yung YouTube channel natin, Agritipid PH, at nag-double dose tayo. Ipapakita ko lang sa inyo bago tayo uuwi, baka makalimutan ko. Walang burn effect. Okay, shout out kay Syngenta, baka naman na ipopromote na natin. Ayan na, yung preba, plug lip shift natin ay malinis. Pinatutukan natin kahit napaliguan, hindi na makahinga. Sticker yan, hindi mawawala kahit umulan. Yun ang diniscuss ko na rin yan. Balikan nyo, tapusin nyo yung mga videos natin dyan. Ang dami nyo mapupulot dyan. Pulutin nyo yung gusto nyo pulutin. Itapon nyo yung ayaw nyo pulutin. Ayan hindi makahinga. Sinundan nyo ulit dyan. Wala nang istumata na kuberan. Dahilan na abnormal. Hindi na normal yung buhay niya. Kaya bigyan nyo siya ng 7 to 14 days naman yan. Yung interval niyan, okay? Hanggang doon, sinara na natin yan lahat kasi hindi natin pakakawalan yung tubig ulan. Alam nyo na yung tubig ulan, napakasusya. Umikot na tayo, Nakaikot na naman tayo, hindi tayo ang nagsasaka po dyan. Ayaw natin malugi, gusto natin malakas na ani. Ikutan nyo mga farm owner, ikutan nyo yung inyong palayan. Kung hindi magagawa ng tagasakan nyo, kayo na mismo, huwag kayong palulugi, okay? Yan, ikot tayo doon bago mag alas 7 o mag alas 7 na pala. O ganun na lang. Para makanuwas, basta mapapagalitan tayo, maghahatid tayo. Walang burn effect ito, dinubli-dubli natin ito. Double dose. Yan, i-upload ko na, pinalibutan natin. 99.9% malamig sa palay yung Armure. Okay? Shout out kay Syngenta, baka naman. Okay, kaya wag na kayong mag-alala sa overdose ng fungicide na Syngenta Armure. Yung iwasan ninyo, na ipakita ko na doon, may burn effect, copper hydroxide. Huwag nyong i-overdose yan. At huwag kayong mag-spray ng mataas na yung sikat ng araw. Lahat ng fungicide, huwag nyong gawin. Masisira ang araw ninyo. Masisira yung sayang yung mga pinaggastusan ng mga farm owner. At imbes na maganda yung palay, nauwi sa bagsak na ani. Okay? Ganun na lang, sharing is caring. Happy farmers. Maraming salamat. Ito, idudugtong natin para automatic na ma-view news ulit. Medyo mahaba ulit. Okay? Actual farming tayo. Okay? Magiging kwentong barbero. Sabi ko sa inyo, mga vlogger dyan, hindi naman natin pero magiging kwentong barbero kung walang actual farming, walang resulta. Yung mga binabasa ninyo, yung mga pinatawag doon na kukuha nyong impormasyon, gawan nyo ng actual, ipakita nyo sa mga viewers ninyo para hindi maging kwentong barbero na lamang. Sharing is caring. Maraming salamat dito sa Agritipid PH. Handang tumulong po sa inyo ang team Agritipid PH. Ang gagaling nila dyan, nakatago lang yung mga palay nung iba dyan dahil nahihiya sila ipakita kahit sa group chat na nag-improve yung farming na nila. At unti-unti, walang katapusan. Ang farming ay continuous learning process hanggang hindi nyo ma-hit yung gusto nyong ani. Ganun na lang, sharing is caring. Maraming salamat. Bye-bye. Agritipid time check 12:36 at yan na yung LCC ng palay natin sa oras na yan. At napakaganda Hindi tayo nabibitin sa N. At paalis na rin tayo. Bukas, mamayang hapon na natin ilalagay yung pakay natin dito. Kailangan mapuksan na natin yung mas peste pa sa peste. Okay, wala nga tayong whitehead, pero mas grabe yung magiging perwisyo ng mga kwan dyan. Uubusin yung pala natin, putol-putulin. Okay, kaya yun lang ang tanging solusyon dyan. Mahirap na huliin yan kasi lalaki na yung palay. At ipapasilip ko lang sa inyo saglit para makita nyo yung palay natin. LP 937 itong pinapakita natin. Yan, ilayo na lang natin. Ang sukat nyan, yung maliliit, halos lagpas pa ng 8 inches yung dangkal natin. Kahit subukan nyo magdangkal, 8 inches to 9 inches yung dangkal po ninyo. Ayan, pasilip ko lang sa inyo. Pagpasensyahan na natin dahil nakatago yung mas tago yung LP 2096. Kaya yan
Okay, at nararamdaman natin, ayan, mayroon na yung solar radiation. Tingnan nyo yung shadow ko. Napakaganda. At para 80% na yung maililigtas natin. Okay, mayroon man dyan, hindi pa lumabas. Yan, evaluate natin. Mayroon pa, mga hindi lumabas. Yan. Marami pa hindi lumabas, hindi pa nakaangat. Aangat pa yan. Pero yung nakikita natin dito sa taas, 80 to 90% na yan. Kaya halos mapipertil na yan. Karamihan dyan, 70 to 80 mapipertil na yan. O ayan, yun, lutang ang kanon. Lutang dahil kulang sa nitrogen. Yun din yun. Kung kulang kayo sa nitrogen, mas nakalutang yung pala ninyo. Lalo yung variety ninyo ay lutang na lutang talaga. May katangian, lalong nakalutang. Or gumamit kayo ng GE3, lulutang yan. Ginagamit ang GE3 sa hybridization. Sa Mr. and Mrs. kung paangatin nila yung male para pang pollinate sa babae. Okay, huwag kayong gagamit ng ganon kasi magiging abnormal yung palay ninyo. Lalo sa wheat season, patay. Nakataas yung mga uhay ng palay ninyo. Ang akala ninyo dahil nakataas yung kung isisikatan ng araw, yung uhay ay mas mabilis mahinog. Di po yun. Yung plug leaf shape ang magpapahinog sa inyong mas mabilis magpahinog sa batok ng inyong palay. Mas maganda nakataas po yung plug leaf shape para walang cover sa nakukuhang sustansya dito sa hangin. Carbon dioxide, makakahinga ng maayos dahil dyan nga humihinga. Nagre-release yan ng oxygen palabas. Kung nag-open yung stomata, naka-open ngayon, papasok yung mga gases po dyan, gaya ng carbon dioxide. At hihinga siya, i-release naman galing sa lupa yung oxygen, hihinga siya. At dyan din tayo nagpapapasok ng sustansya. Kaya yan, kiniklear po natin na hindi nasusukat sa nakalabas ang uhay sa nakatagong uhay. Okay? Isampul ko na lang ito. O, yan nagsabay na sila. Halos nauna nga, ito may lumalabas, LP937. Kaysa yung LP2096. Pero, yung nasa gubat, nakayuko na lahat doon. Mahuhuli ito, sinasabi ko na sa inyo, mahuhuli itong mas mababang area kaysa yung mas mataas. Depende po yan sa status ng lupa ninyo, upland, katamtaman, or lubak. Pinakalulan na talaga na halos hindi na matuyuan. Mas mataas ang nitrogen, mas kokonti ang potassium, mas matagal po mahinog. Okay? Mas mataas, mas kokonti ang nitrogen, mas nakalutang ang uhay, mas matagal magpahinog. Kung mas kukunti pa ang potassium, yun po yun. N at K, paglaruin nyo po yan dalawa, yan pa ang pwedeng ilaro po dyan. Gusto nyong pagsabayin. Ganyan yung ginawa ko sa Majo Farm. Bakit? Actual farming nga tayo. Sinaka po natin yan, Majo Farm. Yung baba nun, pispan, hindi mo kayang kwan yun. Talagang tumutulon, tumatagas. Alam nyo yung tagas sa pispan, napakataas ng ammonia dyan. Okay, anong ginawa natin? Nagkakasakit yung portion na yon, half hectare. Anong ginawa natin? Hindi natin ginamitan ng mataas na nitrogen, urea. Anong ginamit natin? 17017 at 4414. Tapos yung urea sana na ilalagay doon, ilinagay natin sa upland. Kasi pag ganun yun upland. O, ano nangyari? Nagsabay. Okay? Nagsabay na nahinog. At antigas din ng itsura na sa lulan. Magkasing height ang nangyari. Ibig sabihin na balansin natin yung N at K. Unlike noon, 1 week po yun na hindi sumasabay. Nahuhuli yung half hectares dahil nasa lubog na area. Okay, naintindihan na po ba natin? Hindi nasusukat sa nakalutang na uhay, sa nakatagong uhay, yung pagpapahinog sa palay hanggang batok. Nasusukat po yan sa status ng lupa, location ng lupa, at yung ibinitaw nyong N at K. Yun na lang, para maintindihan nyo kagad. N at K, dyan nyo paglaruin. Okay, hope natututo po tayo. At marami kayong matututunan. Kaya Gritipid PH sa ating mga admin dyan. Maswerte po kayo na nandyan. Bihira po yan. Itinatago namin ng ilang taon yan. Pero hanggang ngayon, at least napasikat na natin. Yung mga top welder natin po dyan, panahon na para ibigay naman namin sa inyo
yung mga tinatago-tago naming mga sikreto. Nandyan na, sundan nyo na lang, nasa sa inyo na kung ayaw nyong sundan. Okay, sa wheat season may lalatag tayong protocol. Kung gusto nyong mag-avail ng pampakondisyon natin sa inyong lupa, ilakip natin buo yung protocol po yan. Kung ayaw nyo, wala namang problema, gamitin nyo yung gusto nyong gamitin. Okay, maraming salamat. Happy farmers! I'm giving my all. I face every wall I break, turn into fire that fuels me.